Magandang umaga sa iyo, Pilipinas. Bukas, paalala ko lang, meron kaming tambay nights dito sa Mahabang Parang, Barangay Hall, ang Honor Rizal, mula alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. So, 3 oras lang yon. Yung 1 oras doon na rin ako kukuha ng ipang-live ko sa Facebook at saka sa TikTok. So, kung gusto nyong masagot yung mga tanong ninyo, pumunta kayo rito, Mahabang Parang, Barangay Hall, ang Honor Rizal. Possibly, bukas din yung opening namin nung kabilang branch ko dito sa Domsa Viewpoint. Ganun pa rin ang oras. Alas 6 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw, Lunes hanggang Linggo. Soft opening lang ngayon, so wala kayong masyadong maaasahang sobrang gandang lugar kasi hindi pa namin naaayos yung lugar na yun. Ang dahilan kasi gusto ko munang matikman yung lasa ng merkado. Pagka nakatikim na at okay na at umuusad, tsaka ako ngayon bibiraan. Sige, go. Let's go for questions. Ayan, tanong po ito ni CJ Zaruk. Hello po, Boss Chi. Medyo sensitive po itong question na to. Sana po mabigyan niyo po ako ng payo sa ano po dapat kong gawin. Dahil po may anak po akong may Down syndrome at ginahasa po siya ng tito niya mismo. Kaso po, sobrang yaman ng kapatid ko, kaya po hindi po namin napakulong. At ginamit nila ang connection po nila para mapawalang sala. At nagmukha pang kami pa ang may kasalanan kung bakit nagahasa ang anak ko. Sa ngayon po, nagtataka po kami, baka po buntis kasi ang anak kong may Down syndrome. Kung buntis siya, madali ngayon niya nahabulin. Kasi may pruweba may ebidensya. Kung buntis. Kung hindi buntis at napawalang sala na, pwede nyo ngayong iakyat yan. Kasi pwedeng RTC muna, tapos regional, tapos susunod, Supreme Court. Matuto kayong gumamit ng batas, Pilipinas. Meron naman libreng abogado sa PAW Tapos Women and Children's Help Desk yan kung minor de edad pa. Kung hindi naman minor de edad, pwede naman kayo magbayad ng abogado o diretso na mismo sa PAW. Diba? Ganun ang punto Ngayon, pwede mo namang iakyat yan sa mas mataas pa na hukuman Kahit ano pang gamit nila, eto ang punto Kahit anong gamit nila ng connection nila, kahit anong gamit nila ng pera nila, pag naiakyat mo na sa kasukdulan yan hanggang Korte Suprema, tignan natin kung umubra ngayon yung connection nila sa Korte Suprema. Ganon yun. Pwede nyong iakyat yan ng iakyat. Pag nakarating sa Korte Suprema, tsaka ngayon magkakaintindihan. Lalo na, may possibility buntis. Yung haba lang ng proseso nung pagpa-file ng kaso mula sa RTC, papunta sa paakyat. Yung haba lang ng proseso na yun, lalabas na bata dyan kung meron mang bata. Kung walang bata, di iakyat nyo na lang din. One way or the other, you will get justice. Lalo na pag nakaakyat sa Korte Suprema. Pahabol po niya, Boss Chi. Habol ko lang, Boss Chi. 22 years old na po yung anak ko pero may Down syndrome. So, hindi siya nakakasabay sa ugali po ng isang 22 years old. Kaya kung sino-consider ko po siyang bata pa po. Masyado pong marami ang connection po nila kaya hindi po kami makakilos ng maayos dahil sobrang natatakot kami at pinagbabantaan din po kami. Kung pinagbabantaan nila kayo, i-record nyo yung pagbabanta. Ibang kaso naman yan. Diba? Ganun lang yun. Kahit ano pang gawin nila sa inyo, may kasong nararapat para dun. Ganun kasimple ang konsepto. So ngayon, detadtarin nyo ngayon ang kaso. Libre lang naman Pao. Meron kang konting gastos kasi mamamasahe ka. Pero kung ipapaon nyo yan, good. Pakinabangan nyo kasi. Okay, sige, sila may connection. Kayo rin naman, may libre naman galing sa gobyerno Di pakinabangan nyo ng husto, gasgasin nyo ng husto yung gobyerno. Yan nga, dahil lang, ba't nagbabayad kayo ng tax? Pambira naman kayo. Yan ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng tax para pagka kailangan mo ng abogado, may abogado ka. Kailangan mo ng doktor, may doktor ka. Kailangan mo ng kung ano man, meron ka. Kaya nga, nagbabayad ng tax, kailangan mo ng kalsada, may kalsada ka. Kailangan mo ng ospital, may ospital ka. Kailangan mo ng munisipyo, may munisipyo ka. Kailangan mo ng barangay, may barangay ka. Kailangan mo ng pulis, may pulis ka. Kailangan mo ng bumbero, may bumbero ka. Ganun kasimple yun. Pakinabangan nyo, gasgasin nyo ng gusto kung bakit kayo nagbabayad ng tax. Yan na mismo yun, special privilege yan. Huwag kayong matakot. Kada kilos niyang mga hindot na yan, isang kaso yan. Babantaan kayo? Okay, sige, bantaan nyo kami. Hindi, humahanap lang naman kami ng hustisya diba? Ganun kasimple yun. Babantaan nyo kami. Bakit? Kayo na nga nakaagrabyado kayo pa mambabanta. Sige, sasampahan uli namin kayo ng panibagong kaso na naman. May kinalaman naman sa pagbabantaan nyo sa amin. Pag may ginawa sila, sinaktan kayo. O, another kaso na naman yun. Pag may ginawa sila, may binaril sa inyo. Another kaso ulit. Tagtarin nyo ng kaso, mga putang ina. Tagtarin nyo ng kaso. Pero eto lang, papaalala ko lang sa inyo. Oo, meron kayong family feud. Oo, meron kayong problema. Oo, meron kayong issue. Pero ang bottom line, dapat tuloy-tuloy pa rin ang buhay habang niresolve nyo yung issue. Hindi pwedeng tumigil na lang dyan ang buhay ninyo na yan na lang talaga pinagkakaabalahan nyo, wala nang iba.
Kumbaga, pwede nyo itrato nyo na parang extracurricular activities lang, ganun. Kasi may curriculum sa eskwelahan, parang ganun, di ba? Na kailangan nakafocus ka talaga dun sa pinag-aaralan mo. Tapos may extracurricular activity, parang karakarate, ganun. Di ba? Ganun yung konsepto eh. No, sige, habang kumakakarate kayo ng kaso dyan, tuloy-tuloy pa rin ang buhay. Ganun yung konsepto. Kasi yung iba kasi, sa paghahanap ng hustisya, tumitigil na buhay. Tapos doon na lang umikot yung buhay nila sa paghahanap ng hustisya. Hindi masyadong magandang ano yan. Hindi masyadong magandang buhay yung kinabuhay ninyo pagka nagkaganon. Ang maganda, umuusad pa rin yung buhay nyo, umaabante pa rin kayo, umaalagwa pa rin kayo, yumayaman kayo, tumatalino kayo, tumitindi kayo, lumulupit kayo habang nire-resolve nyo yung mga problema at mga disputes ninyo. Yun ang masasabi ko ron. Next question. Tanong po ni Welmart Mendoza Cantero, magandang umaga, Papa. Magandang umaga rin sa'yo, anak. Okay, sige, go. Sabi niya, ingat ka palagi. Matanong ko lang po, may dalawang buhay tayo, temporary life at everlasting life after resurrection. Ano pong purpose ng temporary life natin? Bakit tayo ginawa ng Diyos? Salamat po, sana mapansin. Alam mo, I have this theory na isa lang ang buhay. I have this theory, and I may be wrong, na itong kamatayan ng laman is just an illusion. I may be wrong. Theory ko yun sa isip ko. Kasi ang dami kong mga bagay na nakita, ang dami kong mga bagay na nabasa. Sa dami ng mga bagay na nakita ko, sa dami ng mga bagay na nabasa ko, I have arrived to a conclusion that there is a possibility na hindi totoo yung kamatayan. Merong possibility. Yung possibility, kinuha ko galing sa studies ng MIT na there is a 50% chance na simulation lang itong buhay na to. Plus other sources in between. Marami pa akong iba-iba pang sources eh. Na isa sa mga pinakamalalaking source ko of information, galing din sa science. Kasi practical ang science eh. Practical din naman at the same time yung religion. Naisipin mo yung konsepto na hanggang ngayon hindi pa rin natin alam kung saan galing ang buhay. Pero, sabi dun sa isa sa mga laws of, hindi nature eh. Laws of, si Isaac Newton yata ang pinanggalingan nun. Energy, kung di ako nagkakamali. Na energy cannot be destroyed, it just transmutates from one form to another. Kung naaalala mo yon, isa sa mga batas sa, hindi ko maalala kung physics ba yon, pero energy cannot be destroyed, it just transmutates, it just transfers form from one form to another. Physics yata, hindi ako nagkakamali. Law of energy. Ngayon, that being said, merong umaalis sa tao na energy kapag namamatay siya. Ang tawag buhay. Yung buhay na yun, it entails, it has in it conscience. It also has in it, actually sobrang multiple factors nito eh. Ang daming factors to consider eh. Sa loob ng buhay na yun, meron kang consciousness. Meron ka rin conscience, iba pa yun sa consciousness. Tapos may mga nakikipag-usap pa sa loob mo. You also have your emotions, di ba? And you also have everything else in between. Tapos nakakapag-isip ka rin. Self-aware. Yung buhay na yun, pag umaalis sa katawan, o I would say, yung buhay na yun, nawawala yun pag namamatay ang katawan. Saan napupunta? Hindi ko alam. Pero, ang isa sa mga laws of nature, isa sa mga laws of energy, energy cannot be destroyed. So, granting na ang buhay a form of energy na hindi natin alam kung saan ang source. Kasi, yung buhay ng mga machines, alam natin ang source nun eh. Ang tawag electricity eh. Diba? At maraming iba't iba pang mga bagay. Merong thermal energy. Merong solar energy. Merong wind energy. Di ba? Pero yung buhay, hindi yan thermal energy. Hindi yan solar energy. Hindi yan blah blah, etc. etc. Hindi natin alam hanggang ngayon kung saan ang source ng buhay.
That being said, yung katawan, pag namamatay, may tumatakas na energy. Kung saan pumupunta yung energy na yun, hindi ko alam. Hindi ko alam. Ngayon, tatanungin mo kung ano ngayon ang purpose ng buhay natin dito. I have a very strong feeling, and I may be wrong, na yung buhay dito, it has something to do with the things that you are doing in relation to your consciousness. Para pag alis nung buhay mo sa katawan, you carry it along. Yung mga yung collection of experiences na mga bagay na naaalala ng memorya mo, na mga bagay na nagawa mo rin, na pag mabuti yung ginagawa mo, it feels fucking good. Pero pag masama yung ginagawa mo, it also feels good. Pero you know that there's something wrong in it. Yung feeling na feel good ka, may something wrong. Pero yung mabuting ginawa mo, it just feels good without... Anong tawag dun? Without reservation. It just feels good without reservation. I think yung buhay natin na maikli dito sa buhay na to, it has something to do pag alis natin sa katawan na to. Paano ko nasabi? Kasi nararamdaman ko. Is it a good basis? I don't think so. Pero merong maliit na tsansa that I am right. Na baka oo, maliit lang yun. Na baka oo, hindi magandang basehan yung feelings, yung pakiramdam. Pero pag ang feelings in general mutual, you cannot deny that. Hindi mo pwedeng menusin yun na ikaw bilang tao, lahat tayo na tao, it feels good pag gumagawa ka ng mabuti. Pero hindi mo rin naman pwedeng alisin na it also feels good pag gumagawa ka ng masama. Pero alam mong there's something wrong in that level of happiness. In that realm, I will say, in that realm of happiness, there's something wrong. Versus yung kabilang side na gumagawa ka ng mabuti for goodness sake, just for goodness sake. Not because of fame, not because of money, not because of power, but just to be a good person. Walang ganong pakiramdam na something's wrong Walang ganong pakiramdam. Maliban na lang pag nadudugas ka, na akala mo mabuti yung ginagawa mo, mali pala. Merong ganun Bawa, yung pagbibigay mo halimbawa ng... Sa akin muna, sandali, attention nyo Medyo nakaka-boring lang ito ng konti. Pero tanginang ganda ng tanong na to. Ang ganda ng tanong na to. Tangina, sobrang ganda nitong tanong na to. It keeps me awake at night. Sobrang ganda nitong putang inang tanong na to. It keeps me awake at night. Kung paano, anong ginagawa ko dito? Paikot-ikot ako rito. Anong ginagawa ko dito? Pero yung exception to the rule, na parang feel, yung, alam mong tama yung ginagawa mo, pero there's, maliban na lang pag nadudugas ka, ang ibig kong sabihin doon, kasi merong mga pagkakataon nadudugas ka talaga ng pakiramdaman Paano nangyayari? Akala mo, yung reaksyon ng anak mo, enough na basihan para akala mo tama na ginagawa mo. Akala mo, yung reaksyon ng tao, sapat na basihan para akala mo tama yung ginagawa mo o mali yung ginagawa mo. Pero hindi. Bakit? Kasi may mga magulang na ang ginagamit nilang basihan ng tama, na akala nilang tama, pag yung anak nila natutuwa. And there's something wrong to that. That's not a good
basis for what is right and what is wrong on raising your children. Bakit? Kasi, pag ang anak mo natutuwa, superficial yan. Paano ko nasabing superficial? It doesn't automatically follow na pag natuwa ang bata, nakakabuti sa kanya yung nangyayari. Halimbawa, ang bata, pakainin mo ng pakainin ng hotdog. Paborito ng bata eh. Tuwan-tuwa siya araw-araw. Diba? Nakabuti ba? Yung chemical na nandun sa hotdog, araw-araw mong pinapakain sa bata. Yung chemical sa ham, araw-araw mong pinapakain sa bata. Yung sa tocino, ganun din, malala pa sa tocino. Punong-puno ng chemical. Tapos papainumin mo pa ng juice na naka-Tetra Pak. Na merong possibility na baka cancer in a pouch yan, wala ka lang malay. Yung isa sa mga anti-molding agent, para hindi magkaamag, in case hindi nyo alam, tignan ninyo yung mga pouch ng mga drinks na pinapainom nyo sa anak ninyo. Tangina, baka wala kayong malay, nilalason nyo anak nyo. Kala nyo, tuwan-tuwa yung bata. Wala kayong malay, nilalason nyo pala yung anak nyo. Ang tawag dun sa anti-molding agent, sodium benzoate. Ang sodium benzoate, pag nahaluan ng vitamin C, carcinogenic chemical yan. Take note of that, lalo na sa inyong mga magulang. Ang sodium benzoate, carcinogenic chemical pag nahaluan ng vitamin C. Ano ibig sabihin? Merong mga naka-Tetra Pak na mismo. Merong mga nakabote na mismo na mga juice. Tapos, para sa bata, kuno. Ganon nila minamarket para sa bata. Pero, cancer in a pouch. Sodium benzoate na meron ding vitamin C. Nasa loob ng isang pouch magkahalo. Cancer in a pouch. Wala lang kayong malay. So, yun ang exception to the rule na akala mo nakakabuti yung ginagawa mo kasi ang ginagamit mong basihan yung reaksyon ng bata. Na pag ang bata natutuwa, akala mo tama yung ginagawa mo. Hindi magandang basihan. Hindi magandang basihan ng pagiging tama sa pagtrato sa bata yung tuwa ng bata. Hindi magandang basihan yun. Ngayon, tungkol sa bagay na ginagawa natin dito sa buhay na to, I think the things that we are doing in this life has something to do with the afterlife. And we call it an afterlife because it is life after death. And I don't think life cease to exist after the death of our bodies. I don't think that happens. Ano basihan ko? Isa sa mga pinakamagagandang basihan, science. Hanggang ngayon, di pa rin natin alam kung saan galing ang buhay. At sobrang complex ng buhay. Sobrang complex ng buhay. So, sobrang complex ng buhay, hindi nga natin maarok kung paano nasa pinakailalim sa Mariana Trench, meron pa rin yung mga nabubuhay sa tindi ng pressure doon. Hindi natin maarok. Tapos, merong isang moon satellite, I will say, yung Jupiter, na kung tawagin Europa, na tinitignan nila yung possibility o baka fact na merong life sa ilalim ng tubig, sa ilalim ng permafrost. Consider na hindi pa rin natin alam kung saan galing ang buhay. Kung paano nagkaroon ng buhay dito sa mundo, hindi natin alam. Through evolution? Possible. Pero, paano mo kukunin yung konsepto ng evolution ng pinakaunang-unang bagay na nabuhay? At saan nanggaling yung pinakaunang-una na yun para mag-enable ngayon ng evolution later on? At saan galing ang laws of evolution? Diba? Kasi, merong mga bagay dito sa mundo na hindi nag-evolve in case hindi ninyo alam. Merong nakitang bakterya na fossil ng bakterya
na hanggang ngayon, meron pa rin nag-e-exist na parehas na bakterya. Pero yung fossil na yun, it is about 1 billion years old. Yung fossil ng bakterya, it is about 1 billion years old. Pero hanggang ngayon, meron pa rin nung bakterya na yun, buhay pa rin hanggang ngayon. Meron pa rin nag-e-exist na ganun pa rin parehas na bakterya. Ang tawag, cyanobacteria. Check nyo sa Google, hanggang ngayon may cyanobacteria pa rin. So kung totoo ang evolution, for 1 billion years, hindi nag-evolve yung cyanobacteria. Eh kung ako yung cyanobacteria, magre-reklamo ako eh. Tangina, lahat ng kasama ko, nag-evolve na ako, hindi pa rin. Ito pa rin, cyanobacteria pa rin ako. Alam mo lang version 2. Wala man lang 2.0. Diba? Ang possibility, mutation. Pero evolution, medyo mahirap-hirap yan. Medyo mahirap-hirap ang evolution. Kasi you have to create a species completely different from the previous species. Yun ang konsepto ng evolution eh. Kailangan mo i-consider yun. Halimbawa, unggoy, naging tao, ibang species na yan. Diba? Ganon yung konsepto ng evolution. Halimbawa, isda, naging ibon, ibang species na yan. At hindi, in case hindi nyo alam, merong flying fish. Oo. Na hindi naman ibon yun, pero nakakalipad. Isda yun, nakakalipad. Diba? Pero balikan ko yung, tangin, ang ganda ng tanong na yan eh. Alam mo yan, yung mga bagay na intellectual na questions na gusto ko talagang sagutin intellectually eh. Ang problema ko lang talaga na bumababa viewers pagka ganyan ang usapan baba eh. nga. Nag-200 yung TikTok kanina ng 400. Yun nga eh. Alam mo, yan yung mga bagay na gusto kong pag-usapan personal. Kasi pagka personal, ang sarap ng kwentuhan pagka ganyan ang usapan. Yun nga ang problema ko eh. Tingnan nyo, Pilipinas. Nagkakaproblema ako kasi I have to dumb down all of my answers. Just for you to be able to decipher the hieroglyphs of what I'm talking about. Di ba? Ayan yung mga paborito kong mga tanong eh. Alam mo, nahihirapan ako. Gusto kong sumagot sa inyo intellectually, pero hindi ako makasagot intellectually kasi bumababa nga yung attention span ng mga tao. Natutuyot ang utak. Totoo. Yun na nahihirapan ako eh. Iniisip ko nga, magkaroon ako ng 2 version kaya. Isang version na, nasipa ako. Isang version na intellectual, na bahala na yung mga matatabaang utak na lang ang makikinig dun. O kung sinong gustong tumawid mula sa pagiging bobo, papunta sa pagiging matabaang utak, pero you have to pay an outstandingly close attention to the details. Yun ang problema eh. Tapos yung isa namang version, ito yung ganito, sisigaw-sigaw ako sa social media, yayabang-yabang ako sa social media. 2 version ng Chester. Yun nga sana yung Chichester X eh, kaso pinakialaman na kagad eh. Pinakialaman kasi ng ng fake account eh. Yun sana yung konsepto ng Chichester X eh. Sayang eh. Napakialaman ng fake account eh. Kasi yun yung ginawang pangalan ng TikTok, Chichester X. Tapos ginamitan ng Yun sana yung plano ko eh. Ang dahilan nung bakit Chichester X. Kasi yung crossroads ng buhay. Yun yung dahilan ko bakit Chichester X. And I will talk about crossroads of life and everything else in between. Specifically, mga intellectual conversations with intellectual individuals. Mga matatalinong tao yung i-interviewin ko doon na hindi mga bobo at hindi mga hindi nakatapos. Puro mga tapos. Kung maaari mga scientists, kung maaari mga astronomers, at everything else in between. Scientists in general. Yun talaga mga gusto kong kausap eh. Kasi in case hindi nyo alam, minsan panahon nangarap ako maging scientist. Nangarap ako nun. Hindi nga lang natupad kasi hindi ako nakatapos ng kolehiyo. Kasi mamamatay na si Uncle. Kasi sinabi niya sa akin yun bago pa ako bago pa ako magkolehiyo. Mamamatay na daw siya. Sinabi niya yun. Pero bata pa ako, gusto ko maging scientist. I'm heavily fascinated by so many things in this life. The micro and the macro. Ang dami kong mga bagay na curiosity dito sa buhay na to eh. And I have arrived to the conclusion na kung pag-aaralan ko lahat ng mga bagay, katulad ng arrival ng conclusion ni Solomon, lahat ng mga bagay kung pag-aaralan mo, hindi ka matatapos ng kakaaralan, mamamatay ka. So ang ginawa ko, pinag-aralan ko yung pinaka-bottom line, pinaka-kabuod-bukuran ng lahat ng bagay. And then, doon ako tumawid papasok ng religion. In case hindi nyo alam, ganun yung naging transition nun. Ang dami kong curiosity dito sa buhay na ito mula pagkabata ko. Sobrang liliit ng mga bagay, tsaka sobrang lalaking mga bagay. Curious ako sa mga dinosaurs, sa mga buhangin, sa mga bituin. Ang dami kong curiosity sa buhay na to. Nabitin nga lang kasi kinapos ng buhay si Uncle. Yun ang dahilan nun eh. Tapos napunta pa ako sa mga masasamang barkada. Napunta ako sa mga masasamang kasama.
Sobrang dami kong curiosity. Ngayon namang retired na ako, yan ang mga bagay na gusto ko talagang pagkwentuhan. Ang problema, nabibitin talaga ako eh. Kasi ang dahilan, ako rin mismo hindi ko mailabas yung full potential ko eh. Kasi ang mga nakikinig sa akin, ang audience ko, mga ordinaryong taong bayan. So I have to dumb down all my answers para maabot ng isip ng mga ordinaryong taong bayan. Kasi ako na mismo yung lumalapit sa inyo. Ito, taba ng utak ko. Halika, tulungan kita. Dugtungan natin yung nalalaman mo. Ako na mismo yung lumalapit sa mga tao. Ako na. Bumaba ako rito, papakita ko sa inyo paano gumawa ng 1 milyon. Kasi di naman ganun kakomplikado gumawa ng 1 milyon eh. Hindi ganun kakomplikado gumawa ng 1 milyon. Pero ang daming tao, tangina 1 milyon lang, hirap na hirap pa. Yung iba nga, 10,000 lang, hirap na hirap pa eh. 100,000 lang, hirap na hirap pa eh. Hindi ganun kakomplikado. It's not fucking rocket science. Hindi ganun kakomplikadong maging milyonaryo Pilipinas. Hindi komplikado. Pero katulad din ng nakikita nyo sa akin, nababurnout ako, napapagod ako, nasusuya ako, nagkakasakit ako, nauuta ako. Pero tuloy-tuloy pa rin ako. Araw-araw, day in, day out, hindi ako ma-absent. Yan yung problema ko. Ang problema ko, gusto kong makipagkwentuhan sa inyo ng maraming intellectual na bagay. Ngayon ang konsepto ko. Ang konsepto sa isip ko, baka sakali, pag dumami ang milyonaryo na wala na kayong problema sa pera, then we can talk about intellectual conversations, sensible matters of this life. Yung mga bagay na totoong importante. Hindi yung yayabang-yabang na putang inang sports car ka. Hindi, dumiretso na tayo paano ba gumawa ng sports car. Hindi yung yayabang-yabang na puta, padami-dami ka pa ng blablang bundle na pera na puta, inutang mo lang naman. Hindi, dumiretso na tayo. Paano ba gumawa na sobrang daming milyong piso? Dumiretso na tayo ron. Yung iba nagyayabang lang eh. Niyayabang yung resulta para lalo silang panoorin ng mga tao. Ganun ang ginagawa nila. Niyayabang nila yung resulta nila o resulta ng ibang tao, hindi nga kanila eh. Para panoorin lang sila ng tao. Bakit? Kasi addict sila sa atensyon ng tao. Ang daming ganyan sa social media, addict sa atensyon ng tao. Ilan ang viewers pagka ganun? Mababa. Yan ang isa sa mga kinalulungkot ko, Pilipinas. Isa sa mga kinalulungkot ko. Ilan ang viewers? Sa Facebook, 182. Sa Chichester, sa TikTok, 274 na lang. Kaninang 400. Yan mismo eh. Sige, tumanggap na lang tayo ng mga ordinaryong tanong. Nalulungkot ako sobra. Nalulungkot ako. Tumanggap tayo ng ordinaryong tanong, sasagutin ko ng ordinaryong sagot. Na may halong matinding emosyon. Yun ang formula eh. Ordinaryong tanong, sagutin mo ng ordinaryong sagot na may matinding putang ina. Putang ina. Yun ang nagpapatik eh. Yun talaga yung gusto ng audience eh. Sige, bigay na lang natin gusto nila. Bigla pero ka nafo-frustrate ako. Nafo-frustrate ako, napapagod ako, Pilipinas. Napapagod ako. Gusto kong bumaba sa inyo para iangat kayo. Hindi para ako yung mababa kasi gusto ko rito sa ilalim eh. Hindi. Hindi ko gusto ng kabobohan. Hindi ko gusto ng kaistupiduhan. Na okay lang yan, paminsan-minsan, at tsara. Pero yung iba, yun na mismo yung main course nila, at tsara. Doon ako nalulungkot eh. Doon talaga ako nalulungkot. Tangina, we could be so much as a fucking rich country. Ang yaman ng Pilipinas eh. Putang inang yaman ng Pilipinas eh. Frustrate ako. Tangina. Frustrate ako sobra. Sige, kumuha tayo ng mga pambobong tanong. Ayan. Tanong po dito, are you Darwinians? Hindi. Hindi ako naniniwala ng tao galing sa unggoy. Mahirap paniwalaan yun. Sobrang daming pananampalataya ang kailangan mong i-deploy para maniwala kang tao galing sa unggoy. Sobrang daming pananampalataya ang kailangan mong i-deploy para maniwala kang tao galing sa unggoy. Ang hirap paniwalaan. Nasubukan ko rin, tinesting ko rin. Hindi lumapat sa akin. May mga tao lumalapat sa kanila yun eh. Pero sa akin kasi ang hirap eh. Ang hirap talaga lapatan ng ganun. Mahirap. Next question. Ayan. Sabi pa nga dito, hi na hi ka na naman, boss. Tamo, yan nga ibig ko sabihin eh. Tamo. Eh yan nakakalungkot. Nalulungkot talaga ako sobra. Nalulungkot ako. Ang daming karunungan na nakapalibot dito sa mundo na to. And those people wanna fucking talk about Maris. Tangina. Yeah, next question. Sabi ni Paulo, anong kinalaman ng viewers sa kwento mo, boss? Para malaman ko kung gaano karaming mga tao yung interesado sa intellectual na conversation. Yun ang kinalaman nun. Pag nakikita mo bumababa viewers, alam mo hindi interesado tao makinig sa mga ganong klase ng kwentuhan.
Pag dumataas ang viewers, alam mo, interesado ang mga tao. Hindi ko alam kung paano ko gusto kong i-deploy yan sa mga tao eh. Doon ako na-frustrate eh. Gusto ko i-deploy sa mga tao yung pag-usapan natin yung sobrang daming bagay na mga pantabaan ng utak. Makikinabang tayo pare-parehas pag mataba utak natin pare-parehas. Makikinabang tayo. Gusto mong dumami pera mo, tabaan mo utak mo. Gusto mong mahalin ka ng asawa mo, tabaan mo utak mo. Gusto mong magkaroon ng matatalinong anak, tabaan mo utak mo. Gusto mong mahalin ka ng magulang mo, pag resultado ka, galing sa taba ng utak mo, mahal ka ng magulang mo. Tangina, hindi ko maitawid eh. Hindi ko maitawid. Kasi naiinis ako. Na bumababa yung viewers, halos walang gustong makinig pag ganyan ang usapan. So sige, pagtiyagaan na lang natin yung tungkol sa mga tanong, paano ba pag nambababa yung asawa mo? Paano ba pag hindi mo mapasunod ang anak mo? Paano ba gumawa ng pera? Sige, pagtiyagaan na lang natin yung mga ganyang pambobong tanong. Sige, go. Ayan. Tanong ni Joshua Ray, agree ka ba na mas maraming interesado sa mga walang kwentang bagay kumpara sa dagdag Yan ang kaalaman nga sinasabi nila? ko na nga eh, di ba? Tingnan mo, pag si Christian Gaza nag-live, nakita mo, 100,000. Nakita mo, 100,000. Pero pag si Kuya Kim Atienza ang nag-live, duda ko. Magiging 100,000 yun. Sige, next question. Sabi niya nga, pag-usapang inuman, gising, pero pag nakikinig sa mga coaches, sinaantok. Tangina, diba? Frustrating. Hindi, actually, it has something to do, hindi, ganito. Sige, samahan natin ng mga puta-putang ina. Gago-gago, tanga-tanga, gago-gago, bobo-bobo. Ganon, sige. Samahan natin ng mga ganon. Sige, tingnan natin kung kayang paglapatin, ha? So, yung mga intellectual questions nyo, sasamahan natin ng mura. So, magmumura ako doon sa mga intellectual questions nyo para interesado kayo mga kinig, mga hindot kayo. Tang-ina nyo. Tang-ina nyo talaga eh. Okay, go. Next question. Tanang po ito galing kay, wag mo galawin yung munggo. Guillaume, is it right that I choose the smart student over my best friend as my partner for our school activity? Oo. Kasi ang best friend mo para sa school activity, okay lang yan. Kasi isa lang naman yan eh. Isipin mo na ang punto kung bakit ka nag-aaral para tumalino, hindi para tumropa. Yun ang dahilan. Pwede ka naman kumuha ng best friend kahit saan parte ng lipunan eh. Kaya mong palitan lagi best friend kahit sino pa yan. Tama, pinakamagandang halimbawa, ako. Isipin mo ngayon kung gaano karaming tao gusto maging best friend ako. Diba? Na yung mga kaklase ko nung high school, hanggang ngayon best friend ko pa rin naman eh. At kung best friend mo talaga, na totoong best friend mo yan, maiintindihan ka niya, maunawaan ka niyan. Bakit? Naghahabol ka ng grade eh. Diba? At ganun din naman siya, maghahabol din naman siya ng grade kung naintindihan niya kung gaano ka-importante ang pag-aaral. Diba? Eh, sabi mo, wala naman ikang kinalaman. Ito, intellectual naman to. Sige, tatartaduhin ko kayo. Gusto nyo to, putang ina nyo eh, diba? Tatartaduhin ko kayo. Sabihin naman ng mga babo, wala na kinalaman yung grades mo kung gaano kakatalina. Wala rin kinalaman. Ano ngayon yung grades? So, yung grades sukatan para malaman natin kung gaano kakababo? Ganun ba yan? Oh. Wala naman kinalaman yung grades. Bakit kailangan pa ng grades? Grade is just a number daw lang, sir. Oh, grades is just a number. Yan. Yung grades daw, pagalingan. Magkabisado ng galing sa libro. Yun daw, yung grades. Nakalimutan mo ba na hindi mo madadaan sa pagkakabisa yung maraming bagay tungkol sa eskwelahan? Diba? Maraming bagay sa eskwelahan. Pag hindi mo ginamitan ng logic, mahirapan ka maka-arrive to the same conclusion. Diba? Oh. May mga logic din dyan. May mga pagkakabisa. Doon mo muna sisimulan kasi yan sa mga putang inang pagkakabisado eh. Bakit? Kasi isipin mo, hindi ka marunong magkabisado. Okay, so hindi ka kailangan ng pagkakabisado. Hindi mo kabisado alphabet. Hindi mo kabisado numbers. Paano ngayon ang labas ng grades mo? Dadaanin mo sa magic yan? Kung hindi pala grades ang basihan ng pagiging matalinong tao, ano ngayon ang basihan ng pagiging matalinong tao? Huhulaan natin. Ganun ba? Tangina talaga ng mga tao. Putang ina talaga. Sige, dadamihan ko yung mga putang ina talaga. Putang ina! So yan, di ba? Pagka nagagaganyan ako, di ba? Yan ang gusto nyo eh. Yan ang gusto nyo. Nagsisigaw, nagmumura. Yan ang gusto nyo. Ayaw nyo ng mga pantabaan ng utak. O sige, pumili ka ulit ng bobong tanong. Sasagutin ko ulit ng bobong sagot. Tapos sasamahan ko pa ng mura. Tapos sisigaw-sigaw pa ako. Sige, go. Sabi ni Ruibe,
Pag si Maris usapan, dadami viewers niya for Sige, pag-usapan natin. Putang ina. Iihi lang ako. Pag-usapan natin si Maris. Gusto niyo pag-usapan si Maris? Type yes. O yan. Gusto niya, putang ina niyo, di ba? Kinang ina niyo. Iihi lang ako, mga hindot. Ayan. Basahin mo yung mga yes nila, tsaka yung mga pinagsasabi nila. Ah, Jonathan Delgado Estrebillo. Shoutout po, Sensei. Kain kami bukas dyan. Galing kami dyan last week. Yan. Nagtatawanan lahat sila. Jay Anilom, Ian Castro, kalma daw, sir. Mark Berens Lianes, Irish Joy Atara. O sige, game. Pag-usapan natin yung mga putang inang kaliwa ang walang kakwenta-kwenta sa showbiz na wala namang kinalaman sa mga buhay natin, walang kinalaman sa mga pera natin, walang kinalaman sa taba ng utak natin, sa talino natin at sa maraming iba pang mga bagay na importante. Pag-usapan natin yung walang kwentang buhay ng mga putang inang walang kwentang tao. Sir, ang dami nag-no. Okay, pag-usapan natin yung putang inang mga putang ina. Okay, okay. Ano ngayon ang gusto nyo malaman? Gusto nyo malaman? Sige, mga conspiracy theory. Ito, may mga nagsasabi. Ang sabi ng mga ibang conspiracy theory na si Anthony daw no read, no write bago kunin ng ABS-CBN. Kasama yan. Nandiyan sa social media yan. Nandiyan yan, social media yan. Tapos, ano pa conspiracy theory? Ang Maris. Habang sila pa ni Rico Blanco, kinakalantari na ang Anthony. Gusto niya yan, diba? Mga gago, sige, pag-usapan natin mga putang inang kabobohan ng mga putang inang mga tao na hindi rin naman putang ina kailangan dito sa mundo. Pag-usapan natin ng mga putang ina nyo. Tang ina. Ano pa gusto nyo malaman? Gusto nyo malaman kung ano ngayon ang take ko doon, di ba? So, kayo ngayon, hindi kayo makagawa ng sarili nyong opinion. So, gusto nyo tanongin kung ano opinion ko doon, di ba? Ang putang inang Anthony, kinalantari ang putang inang Maris, na putang ina may jowa pa siya. Gusto niya yan, di ba? Tumataas viewers, no? Kita mo? 200. Tang ina, kita mo? Kita mo? Yan mismo sinasabi ko. Yan gusto niyo para tumaas ang viewers, para makinig kayo. Gusto niyo ng putang inang issue ng mga putang inang tao na hindi rin naman kailangan sa putang inang lipunang to. Putang ina talaga. Yan ang gusto ninyo. Yan ang gusto ninyo, issue, di ba? Tama mo, tumaas ang TikTok na. 600. Sige, pag-usapan pa natin ng mga putang inang Maris at saka Anthony. Eto ngayon, merong possibility na ang putang inang Anthony, yung jowa, possible magdemanda. At mababalik, yung ano pala, jowa, si Maris. Possible magdemanda. At mukhang mababaliktad pa dun sa putang inang naglabas ng conversation. Ikaw na nga yung naagrabyado. Tangina, ikaw na yung naiputan sa ulo. Si babae na naglabas ng conversation. Pangalan nun? Jowa ni Anthony? Wala. Pangalan nun? Nagwala rin. Non-showbiz kasi. Yung babae na yun. Yung babae na yun, ng putang inang naglabas Janela, ng putang inang conversation. Ng putang inang conversation na siya na nga yung naagrabyado, siya pa ngayon yung posibleng mademanda. At walang kayang gawin ang babaeng yun para magdemanda sa jowa niyang nanorotot sa kanya. Yan ang gusto niya, di ba? Yan ang gusto niyo, Pilipinas. Yan ang gusto ninyo. Yung mga putang inang mga taong walang kwenta, na putang inang hindi rin naman importante sa mga personal na mga putang inang mga buhay ninyo, na wala naman kayong ikakausad dyan sa pera, sa talino, at sa buhay ninyo, pero yan ang putang inang importante sa inyo, mga putang ina kayo. Tang ina, di ba? Okay, tumaas ang viewers, no? Yan ang gusto ninyo, di ba? Yung nagpuputang ina rito ng mga putang ina nila. Putang ina nyo. Sabi nila, umay na yan, sir, wag na yan. Ayaw namin. Okay, yan. May mga audience tayo rito eh. Etong nasa Facebook, mga lumang tugtugin na to sa akin. Ang gusto niyan, taba ng utak. Yung mga nasa TikTok, mga baguhan yan. Bakit? Kasi 7 days ako suspendido. Dahil sa putang inang bunga nga ako. Okay, go next question. Sorry po. She Jimenez? Kuya Chi, tanong ko lang. Tumiyok pa. Tinatching kasi Yeah, ako. go. Kuya Chi, tanong ko lang. Halimbawa na hold up ka, paano mo siya kukumbinsihin na sumabay sa Project 1M sa tamang paraan? Hindi na. Takin na, hold up ka na. Ano ba naman practical pa? Practical tayo. Ang Project 1M practical, hindi to delusional. Hindi to katulad ng mga ibang katulad ng sino yung Vincent yata yung kasama ni Frankie Muñaño na maraming ganun-ganon sa mukha.
Ang pangalan nun? Vincent? Hindi ko alam eh. Tanong mo nga sa akin. Ang pangalan nun, yung maraming ganun gano'n, si Si Tigi-Tigi. Bokbok? Si Tigi-Tigi. Pangalan nun? Carl. Si Carl. Vincent. Sino yung Vincent? Carl Vicente pala yun, kaya pala Vincent. Carl Vicente. Oo. Hindi tayo katulad ni Carl Carl daw. Vicente. MJ Lopez daw. Hindi si MJ Lopez yun. Medyo practical pa ng very light si MJ Lopez. Konti nga lang. Pero yung si Carl, sabi daw ni, pangalan nun? Si... Carl. Hindi. Yung nag-announce ng mali ng Miss Universe. Si ano? Anong pangalan nun? Kalbo. Si Calvo. Oo. Sabi daw nun, Steve Harvey. Yun. Sabi ni Steve Harvey, kung gusto mo ikang yumaman, dapat hindi ka natutulog ng 8 hours. Putang inang yan. Practical tayo rito sa Project 1M. Practical tayo. Ulitin ko, practical tayo dito sa Project 1M. Kung ano yung tried and true na gumana sa sobrang dami ng mga tao, yun ngayon yung binabanatan natin dito. Good evening. Yun ngayon yung binabanatan natin dito. O ngayon, ano ibig sabihin? Pag ino-hold up ka na, ibigay mo na lang. Putang ina ka. Yun ang Project 1M. Pag ino-hold up ka, ibigay mo na lang. Bakit? Mas importante ang buhay kaysa sa pera, tanga. Mas importante ang buhay kaysa sa pera. Magandang kwento lang yon. Pag hindi ka na-hold up kasi nakumbinsi mo. Kung bariling ka sa mukha, may Project 1M ka palintik ka, tang ina. Ayan ang gusto nyo mga kaputang inahan di ba? O, ngayon, sige, mag-usap tayo ng kaputang inahan. Sige, go next question. Ayan. Tanong po ito galing kay MSK. Can I go in a relationship sa taong may kinakasama para sa sustento ng anak at di na daw niya mahal? Ulit. Can I go in a relationship sa taong may kinakasama na para sa sustento lang naman ng anak at di na daw niya mahal? So, malamang dating asawa niya ito kasi hindi na niya mahal eh. Pero nagsasama pa. Para lang daw Hindi, sa may bagong sustento. relationship eh. Diba? May kinakasama na. Okay lang yun. Kasi hindi ka naman humihingi ng sustento para dun sa anak mo. Sa anak din niya. Anak niya yun eh. Kung hindi ako nagkakamali. I may be wrong. Lalaki po yung nagtatanong, sir. Lalaki yung nagtatanong, Brad, trabaho mo magsustento. Hindi po, can I go in a relationship sa taong may kinakasama para sa sustento ng anak at di na daw niya mahal yun? Bali, may kinakasama yung babae. May missing factor. Ang missing Clarify factor mo. dyan, anak niya ba yung pinapasustentuhan mo? Kung anak niya, trabaho niya yun. Kung hindi niya anak yun, ikaw lang ang may trabaho dyan at saka yung kung sino man yung nabuntis mo kung lalaki ka man. Dalawa lang kayo dyan. Dalawa lang kayo may obligasyon dyan. Hindi yan obligasyon ng ibang tao na pinakikisamahan mo dahil nagsusustento yung tao na yun sa anak mo na hindi naman niya obligasyon ko yun kasi hindi naman niya anak yun. Tama nga ako, sir. Ano? Anak po ito ng anak po ito ng jowa ko. Oo nga, anak ng jowa mo. Oh. Pero yun bang tinutukoy mo na nagsusustento doon, yun ba yung nanay niya? Yun ba yung nanay niya? Tanong mo nga sa kanya, yun ba yung nanay niya? Yes po, bali po lalaki ako, Sir Chester. Oo nga, yun nga ang babae nga yan. Yung yun. gusto ko maging karelasyon ay may anak na at may asawa rin. Kinakasama niya lang dahil sa sustento. So ibang, tangina. Okay, scratch off yung naunang theory. Magulo ang tanong. Okay, scratch off yung naunang theory. So, etong lalaki na to, may kinakasamang babae. Tapos yung babae, nagpapasustento dun sa lalaki na hindi naman na niya mahal na tatayo ng bata. Tama ba pagkaintindi ko? Di po kami nagsasama, boss. Bali, kinakasama niya yung asawa niya ngayon pero magkarelasyon po kami. Huwag mo munang pakialaman yan, Brad. Magkasama pa sila eh. Hindi pa sila hiwalay eh. Tangina na maa-Anthony ka dyan, Brad. Kaya ikaw naman ngayon yung Maris. Pinakakialaman mo yung may asawa. Huwag pakialaman yan, Brad. Kasi kahit hindi naman na nila mahal ang isa't isa ang punto dyan, simple, huwag pakialaman kasi asawa niya yan. Hanggat hindi sila hiwalay. Magantay ka maghiwalay. Tangina, Brad, masakit sa ulo yan. Hindi na natin pag-uusapan yung kasalanan na alisin natin yon. Sige, alisin natin yung konsepto na maka-Diyos, kasalanan. Alisin natin yon. Doon tayo sa konsepto ng practicality. Na pag ikaw nahuli niya, kinakasama niya, patay ka dyan, maniwala ka sa akin. Patay ka dyan. Hindi yan dahil lang sa sustento. Hindi. Kabit ka niyan. Yun ang totoo. Patay ka dyan, yari-yariin ka niyan. Bakit? Sasabihin mo dahil lang sa sustento. Okay, dahil sa sustento, pero nandun siya sa bahay na yun eh. Brad, magkasama sila, hindi sila hiwalay. Puta, maging practical, kaya yariin ka yung lalaki na yan. Kasi isipin mo, palitan kayo ng kalagayan ng lalaki. Ikaw ngayon yung lumagay doon sa lagay ng lalaki.
mahuli niya yung asawa niya o jowa niya na tatay nung bata na nandiyan ka sa senaryo, putang ina, nako, maniwala ka, maghahalo ang balat sa tinalupan, wag mong pakialaman yung asawa ng iba. Yung jowa ng iba, wag mong pakialaman. Ganun na lang. Para hindi ka mapatrobol. Kasi maniwala ka sa akin, baka ikaw yung sumunod na maris dyan, magulat ka na lang, yung conversation nyo lumalabas na sa internet. Practicality lang tayo, Brad. Practicality lang tayo. Hindi practical na makisama ka dyan kasi magkasama sila sa bahay. Kung hindi sila magkasama sa bahay, magkahiwalay sila ng bahay at may kasunduan silang, oh, hiwalay na tayo, ha? Sustento na lang, ha? O, tsaka mo ngayong pakialaman. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito, galing kay Kirby So. Salamat, brother, nakaipon na ako ng 100K. Yes! Putang ina! Dadami na yung mga kwentuhan kong matataba utak. Dadami na yung mga kwentuhan kong mataba utak. Pag dumami ang mga milyonaryo na sumasabay sa akin sa Project 1M, magpa-party na kayo, tapos magkwentuhan tayo maghapon, magdamag. Putang ina. Woohoo! Magkano ang t-shirt mo, brother, na Project 1M at saan makakabili? Magkano ba yan? 750 kapag ka-delivery. Doon sa Project 1M Clothing. Project 1M Clothing. Message lang kayo doon, Project 1M Clothing. O nga pala po, promote ko nga pala yan. Nakakalimutan ko na kasi hindi naman sa akin napupunta pera niyan eh. As in, zero income ako dyan. Wala akong kinikita dyan, as in zero talaga. Zero. Minsan nga ako pa yung gumagastos eh. Sige, go next question. Tanong naman po ito, galing kay Manny Vinuya, sorry. Boss Idol, napaka-solid mo. Tanong ko lang sana, sumagi na ba sa isip mo na saan nang gagaling ang Diyos? Aray ko! Sorry po. Saan nang galing ang Diyos natin? Hindi ko... sumagi sa isip ko yan, pero di ko ini-entertain yung tanong. Kasi ako nga mismo, saan ako galing, di ko pa mag-gets eh. Alam kong galing lang ako sa nanay at tatay ko, ganun. Yun lang alam ko. Pero kung saan galing yung buhay ko, na tumawid galing sa buhay ng nanay ko, na tumawid galing sa buhay ng nanay niya, hindi ko alam kung saan galing yun. Hindi ko alam. Yung kauna-unahang buhay kung saan galing, hindi ko alam. Sabi ng iba, galing daw sa Diyos. Sabi ng iba, galing naman daw sa, galing naman daw sa evolution. Sabi ng iba, Big Bang Theory daw. Hindi ko iisipin yung tangina, yung sarili ko nga lang, hindi ko pa alam kung saan ako pupunta pag namatay ako. Tsaka ako napoproblemahin yan pagka nandun ako sa kabilang buhay. Pag nagkita na kami ng Diyos, susubukan ko, baka sakaling pwede kong ipakitanong yan. Kasi malamang baka hindi ako makarating dun sa mga... Sigurado may hierarchy dyan. Malamang baka siguro kung payagan man ng Diyos na makapasok ako sa langit, sana pagbigyang makita ko siya, pero duda ako, malabo na mabigyan ako ng pagkakataon na makapagtanong sa kanya. Heavily guarded yan kung totoo man na medyo sa kabilang buhay. Heavily guarded yan. Sigurado, imposibleng hindi. Kung makita ko yan, tangina, sobrang laking karangalan na yun. Makita ko lang, masilayan lang ng mata ko. Sobrang laking karangalan na nun. Pero malabo yan. Baka siguro ipapakitanong ko na lang. Yan yung mga tanong sa isip ko na hindi ko ine-entertain eh. Tanong sa isip ko yan, oo, nandun din ako. Pero hindi ko ine-entertain yung tanong na yun. Kasi mas prefer ko, ito practical eh. Practical kasi akong tao eh. Diba? Ang practical sa akin, tumawid muna ako dun sa kabila. Malaman ko munang totoo pala munang may kabila. Bago ko na problemahin yan. Pag nalaman kong totoo palang may kabila, tsaka ako ngayon hahanapin kung sino yung gumawa ng buhay. Pag nakita ko yun, kung sino man siya, heavily guarded yan, imposibleng hindi. Imposibleng hindi. Heavily guarded yan. Kasi presidente nga ng Pilipinas, hindi ka makakalapit basta-basta eh. Lalo pa yung gumawa sa buong universo, kung nag-iisip ka, common sense yun. Heavily guarded yan. Ipapakitanong ko na lang. Sana tumawid-tawid yung tanong ko hanggang makarating sa kanya. Pero hindi lang naman ako ang nag-iisang may tanong yan. Ikaw din. At sobrang dami pang mga nilalang ang mga nagtatanong yan. Sigurado, lahat ng may consciousness, lahat ng self-aware, lahat ng merong katulad ng taba ng utak na kaparehas ng sa atin, o mas mataba pa, pare-parehas tayo ng mga tanong. Mas poproblemahin ko muna paano ako tatawid dun sa kabila na baka sakali napapasukin ako kung saan man nandun yung matinong kung sino man yung creator na yun. Basta hindi sa kabila at hindi definitely 100% hindi ko gustong mapunta sa panig ng mga kalaban niya. Yun ang sigurado ko. Yun muna uunahin ko. Mapatunayan muna sa kanya na karapat-dapat ako dun. Pag nagawa ko na yun, ipapakitanong ko yan. Tapos babalitaan kita. Babalitaan kita. Pero dun sa parte na yun, sigurado ako hindi na kayo magtsatsaga magtanong sa akin. Isa na ako sa mga bobo dun na nasa isang sulok na nakikinig lang. Next question. Tanong po ito ni Todas, paano pag sa baba ka napunta? Yun ang problema.
Wala, ang gagawin ko, I will just give justice dun sa mga naggawa ng injustices. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, makikipagsuntukan na lang ako dun sa mga putang inang mga politiko na nagnakaw ng mga pera natin. Isama mo na yung mga putang inang mga religious leaders, na mga putang inang mga demonyo na nagdala ng mga tao na marami sa impyerno. Yun na lang gagawin ko ron. Makikipagsuntukan. I will exert as much violence as possible. Lahat ng frustrations ko rito sa buhay, doon ko ibubuhos. Yun na lang. Ganun na lang. Kasi tangina eh. Diba? Yun. Yan ang sagot ko ron. Next question. May nagtanong dito, sir. Sir, open pa po ba kayo? Dito kami sa mahabang parang Barangay Hall, ako na Rizal. Alas stress na. Ang bilis. 3:06. Grabe naman. 3, sige, hanggang 3:30. Pagka, nag 3:30 na, wala na kami rito. So, bilisan mo. You still have 24 minutes to go. Sige, go. Next question. Ayan, tanong po ito galing kay Joshua Ray. Mhm. Anong masasabi mo sa mindset ni Fibo Lim? Hindi ko siya kilala personal. Di rin ako nakikinig sa kanya. Ang target market niyan, hindi ordinaryong taong bayan. Ang target market niya, alta susyudad. Ayokong target marketing ng alta susyudad. Oh, we can have sensible conversations. Pag nasa ibabaw ka ng lipunan, understood na yon. Pero masyado maraming ganid na tao dyan. Puro pera lang importante sa maraming mga ganid na tao eh. Ha? Tatay ka? O sige lang, para sa lahat na yan. Binili ko na yan para sa lahat. Wag nyo lang buksan yung isa. Yung hindi pa bukas. Pero yung mga bawas na, sige na, you can drink it all day long. Papaalam yung mga tao ko ng soft drinks. Diego. Bisoy Rabor. Ay, Bisoy, brother. Hello. Question niya. Okay. Brother Chi, straight going na ako kasi nahuli ako ng asawa ko. Pwede ba makahingi ng tips on how to win her trust back kahit konti? Matagal. Putang, matagal yan. Matagal yan, brad. Diretso lang, matagal yan. Iwan mo lang yung phone mo na wala. Na walang password. Yun, pinakamalupit. Iwan mo phone mo, walang password. Kasi kung going straight ka na talaga, diba? Iwan mo phone mo, walang password. Wala, alam mo, hindi tayo parehas, brother. Hindi tayo parehas. Influencer ako, ordinaryong taong bayan ka na may negosyo. Diba? Sa akin, ang mga nakikipag-usap, lintik ang putang inang mga matataas sa tao, hindi talaga ako pwedeng wala talagang password. Hindi pwede. Masyadong matataas sa tao yun nandun. Hindi pwedeng walang password. Pero ikaw, negosyante, kaya yan kahit wala kang password, bro. Ganon yun. Isa sa mga pinakamalalaking paraan para ma-win back mo trust ng isang tao, lalo na sa kasintahan mo, jowa mo, iwan mo lang yung cellphone mo, walang password. Yaman lang siya kung katin niya maghapon magdamag hanggang sa masuya siya. Pag nasuya yan, mare-regain mo yun, pero matagal yan. Ito pa, tantrums. Ibabalik yan, paulit-ulit. Ang kailangan niya, reassurance. Huwag kang mafo-frustrate. Huwag kang maiinis. Bawal. Ikaw yung nakagawa ng mali. You have to make it right. Pag nagtatantrums, hayaan mo lang. Pakalmahin mo lang. Reassurance. Lahat ng location na pupuntahan mo, picture, send sa kanya. Matrabaho yan, Brad. Matagal yan. Pero sulit yan kung nakikita mong sulit na kasama mo siya sa buhay. Kung nakikita mo namang hindi sulit na kasama mo siya sa buhay, just let her go. Yan ang sagot ko ron. Next question. Ayan, tanong po ni Marvin Villarama. Brother, ako nasasagot sa nagtanong sa'yo. Wah! Brother, gawin mo kung ano ang papagaan sa loob ng partner mo, tanggapin mo lahat ng masasakit na maririnig mo sa partner mo. It may work short term yan eh. Kung ano magpapagaan sa loob. Hindi ganun. Short term yan eh. Tingnan mo, hindi ko sinasagot ng ganun eh. Kasi anong tawag dyan? Love bombing eh. Yung love bombing, nakakaduda yan. Madalas hindi gumagana love bombing. Madalas. Lalo na pag paulit-ulit ka. Siguro oo, pwedeng gumana yan, pitik sa umpisa. Pero love bombing, gagawin mo lang lahat ng gusto, hindi gagana yan. Bakit? Kasi kung gusto manatili ka sa bahay, huwag ka magtrabaho. Paano? At hindi mo maialis, may mga babae nang hihingi talaga ng ganyan. Lalo na pagka pumalpak ka na minsan pa. Hindi mo maialis yan. Meron talagang mga taong ganyan. Meron talaga. Hindi gagana yan. Lalo na kung long term yung hinahabol mo. Short term, oo. Sige, pitik, oo. Pero kung long term yung hinahabol mo, hindi ubra yan. Love bombing. Sabi nga ni Bisoy Raborsel, nadali mo yung paulit-ulit na part, brother. Ngayon lang, ibig sabihin. See?
Hindi gagana love bombing kapag ka long term. Short term lang gumagana yan. Bakit? Kasi hype ang tawag dyan. Hype yan eh. It's a form of hype yung love bombing. Kaya tiyan mo, hindi ko sinasuggest yan na gawin mo lang lahat ng gusto ng partner mo. Hindi ko sinasuggest yan. Kita mo? Kaya yan mismo Pilipinas ang dahilan kung bakit kailangan mo ko. Yan mismo ang dahilan kung bakit kailangan mo ko. Yung akala mo na makakabuti, ini-advise mo sa iba, nakakasama pala. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit kailangan mo ako. Bakit? Kasi maingat ako sa pagsagot sa mga tao. Maingat ako sa pagsagot na hindi lalo kong ma-damage yung tao. Pag nilabam mo tao, magdududa sa'yo yan. Maingat ako dyan sa pagsagot. Maingat ako sobra. Kasi lahat naman ng tao, ganyan ang pwedeng i-conclude. Lahat ng gusto niya, yun lang ang gawin mo. Hindi pwedeng ganun. You have to set boundaries. Magsaset ka ng boundaries sa sarili mo, magsaset ka rin ng boundaries sa kanya. Hindi pwedeng wala borderless, tapos lahat lang ng gusto, doon ka lang tumatakbo. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kaya nga tignan mo, Pilipinas, nakita mo kung gaano ako kaingat sumagot? Nakita mo, Pilipinas, kung gaano kaingat yung pagsagot ko? See? Kumpara mo sa ibang mga tao na, sige, pwede rin sila mag-advise. Lahat naman tao pwede mag-advise eh. Huwag niyo kakalimutan, every other neighbor is a doctor. Every other neighbor is a doctor. Every other neighbor is a lawyer. Lahat pwedeng mag-advise. Pero yung sensible na advice na hindi ka lalong mapapahamak, makukuha mo lang yan sa mga sensible na mga tao. May mga iba nga, tangina, ito mas malala. May mga iba sa internet na tangina ang ginagawa nila, yung mga hindi sensible na advice na una lang pumasok sa utak nila, ini-advise na nila sa tao, binebenta pa nila. Tangina, nakakadiri kayo. Nakakadiri kayo. Sa mga matitikas na payo, natatatag ang bayan. Sa mga mabubuhay na payo, nawawasak ang mga kaharian. Ingatan mo ang sarili mo sa nagpapayo, Pilipinas. Ingatan mo ang sarili mo sa nagpapayo. Hindi lahat ng payo at hindi lahat ng nagsasalita sa internet, best interest mo ang hinahabol. Ang majority ng nagsasalita sa internet, kaya sila nagsasalita sa internet ng mga putang inang mga payo nila na hindi mo naman alam kung gumagana o hindi kasi interesado sila sa pera mo. Yun ang totoo. Yun ang totoo. Diretsahan lang tayo. Bihira yung mga nasa internet na ang best interest mo yung inaalagaan nila. Yung makakabuti sa'yo bilang tao. At hindi dahil sa pera mo kaya sila nag-a-advise. Kasi ang karamihan dyan, gusto lang nilang makuha yung laman ng bulsa mo. Ang hinahabol nila, yung sa'yo, hindi ikaw. Bahala ka na sa buhay mo, basta naibigay mo na yung pera mo sa kanila, bahala ka kung maglubalog ka sa kahirapan, bahala ka kung magpakamatay ka, bahala ka kung masira yung ulo mo, dahil yung pera mo, nasa kanila na. Ganyan ang mga tao. Yun ang sagot ko ron. Next question. Ayan. Tanong po ito ni Volt Rubio. Boss, sino po ba dapat masunod talaga sa desisyonan, babae o lalaki? Wala sa gender yan. Wala sa gender Sa relasyon yan. daw, sir. Oo nga. Wala sa gender yan. Nandun yan, dun sa kung sino ang may clarity. Na pwedeng ihatol ng isang lalaki yan base sa sinabi ng babae. Pwede naman yun eh. Diba? Uubra naman yun eh. Oo, sige, nakasulat sa Biblia. Yung lalaki is the head of the family. Wala tayong duda ron. Pero may mga lalaki talagang mahina talaga na kailangan talagang tulungan siya ng babae sa pagdedesisyon. Diba? Supposed to be, ang lalaki ang leader ng pamilya. Paano pag hindi kaya ng lalaki mag-lead ng pamilya? Kasi in the first place, hindi dapat siya nagpamilya kung hindi pa siya marunong mag-lead ng pamilya. Diba? May mga lalaking nag-asawa na lang basta eh. Tapos may mga babae namang bobo, inasawa yung lalaking tanga. Paano pagka ganun? Sino ngayon na magdidesisyon doon sa dalawa? Yung babae bobo, hindi pumili ng matinong matikas na lalaking marunong magdesisyon. Yung lalaki naman tanga, hindi marunong magdesisyon, pumili rin ng bobong babae. O paano ngayon? Sino ngayon na magdidesisyon doon sa dalawa? Tamo, di ba? Mahirap na? Hindi mo makukuha yan doon sa gender. Makukuha mo yan kung sino may clarity, kalinawan ng isip, karunungan ay pinakapangulong bagay. Sa lahat ng pipiliin mo ang unawa. Kung sino may unawa, siya dapat yun. At madalas na pagkakataon sa mga tao ng Diyos, mga lalaki yan. Sa mga lalaki, ibinibigay ko ang aking tinig.
Yun ang nakasulat eh. Diba? Sa mga lalaki ng Diyos. Hindi yan mga ordinaryong lalaking kahit sino na lang, tapos nag-asawa ka, bobo ka pa, nag-asawa ka. Tanga ka pa, nag-aasawa ka na. Sige, next question. Tanong po ito galing kay Abel Romero. Any thoughts mo, Idol, about sa Watchers based sa Biblia? Yung mga Watchers, yan yung mga anghel daw. Yun naman yun eh, sabi nila. Watchers, yung mga anghel. Yung mga Watchers kasi, in case hindi nyo alam, nasa Book of Enoch yan. Tungkol naman sa Biblia, hindi Watchers ang tawag, anghel. In case hindi nyo lang alam yung mga terminologies, parehas lang na anghel ang tinutukoy dyan. Parehas lang na anghel ang tinutukoy dyan sa Watchers at saka yung at saka yung mga anghel. Parehas lang na anghel yan. Hierarchy lang yan, pero merong mga nandito sa lupa na Watchers din daw. Kasi kung hindi nyo nakita, merong ganun eh. Yung mga bumaba dito, yung movie na Noah, hindi tama yun. In case hindi nyo alam, hindi tama yun. Yung movie na Noah, na tinulungan nila si Noe na gumawa ng daong. Tapos nababalot sila, mga Watchers daw sila. Tapos malalaking mga mga malalaking mga giants na mga nakabalot sa bato. Ganun yung itsura. Tinulungan si Noe gumawa ng daong. Tapos pagkatapos tulungan si Noe na gumawa ng daong, nung nawawasak na yung mundo ng mga panahon na yon, pati yung mga batong katawan nila nawasak tapos bumalik sila sa langit. Hindi ganun ang nakasulat. Hindi ganun ang nakasulat. Ang nakasulat, lahat sila. Yung mga anghel, yung mga tao noon, yung mga crossbreeding ng mga tao, nakulong sila sa ilalim. Yung mga nalunod noon, nakulong sila. Yun yung nakasulat talaga. Kung babasahin mo Biblia pagbabasihan mo. Kaya hindi ko pinagbabasihan yung Book of Enoch eh. Kasi hindi rin ako naniniwalang si Enoch ang sumulat niyang Book of Enoch na yan. Unang-una, si Enoch, ikapito sa lahi ni Adam, wala pang art of writing noon as per science. Kasi ang pinakaunang art of writing, official na art of writing, na complex, na kinoconsider natin, yung 14 tablets na galing sa mga Sumerians. Yun yung pinakauna, 5,000 years ago. Eh kasi yung 5,000 years ago, kumpara sa panahon ni Noe, ang dami ng tao nung 5,000 years ago eh. Ang dami na eh. Meron na nga silang art of writing ng mga panahon na yun. Complex na eh. Diba? Ganun yun. Ayun, tungkol dun sa mga Watchers, I would rather believe na may mga nag-crossbreed talaga dito sa mga tao. Kasi may mga taong lumitaw, minsan panahon, hindi biro ang putang inang sama ng tao. Grabe. Alam mong hindi tao ng Diyos yun, mga katulad nila Hitler. Tao pa ba ng Diyos yun? Milyon-milyon yung pinapatay. Genghis Khan. At maraming iba't iba pang mga leader ng mga tribo ng minsang panahong mundo. Sobrang daming mga tao na dahil lang magkaiba sila ng ethnicity, pinapapatay nila. Hindi na importante kung mabuting tao o masamang tao ka. Basta ito ethnicity mo, wala akong pakialam, patay kayong lahat. Ganon yung konsepto eh. Yun ang sagot ko. Next question. Isang oras na daw pala. Sige, pili ka last question. Okay. Galing po ito kay DZI TV. Boss Cheat, question lang po, ano po ba ibig sabihin ng pamilya? Kasi po lumaki po ako sa pamilyang hindi ko naman po talaga blood related at lahat po kami ay hindi totoong magkakapatid at lahat po kami ay hindi anak ng nanay at tatay po namin. So in short, lahat po kami ay ampon. Pero tinuturing po namin ang isa't isa na pamilya, kaso sinasabi ng iba sa amin na hindi kami tunay na pamilya dahil hindi naman daw kami magkakadugo. Hindi lang kayo magkadugo. Hindi naman kasi requirement sa pagpapamilya na magkadugo. 'Di ba? Now, if you look at the dictionaries, merong possibility, 'di ba? Pero it doesn't necessarily follow. Bakit? Kasi tingnan mo, halimbawa, family of apes. Automatic ba kagad na lahat ng species ng apes magkakapatid galing sa isang nanay? 'Di ba? Hindi ganoon, hindi automatic 'yun. Kasi tingnan mo, yung family of God, hindi naman automatic na literal 'yun, magkakapatid talaga sila, lahat sila isa lang ng magulang na, 'di ba? Pinanggalingan na libo-libo yung mga 'yun. Hindi ganoon. 'Di ba? Isipin mo, you have to consider na hindi automatic na kadugo kapamilya na kagad. Kasi diretsahan din, may mga kadugo lang, pero hindi umaarting kapamilya. May mga kadugo lang, yun lang talaga, yung bond nila. Pero other than that, tangina, straight out, hindi sila magkapamilya. Parang ako, tulad sa akin, lahat ng, Biblia tayo, halimbawa, igalang
ninyo, dati sa lumang tipan, igalang mo ang iyong ama at ina. Siyang unang utos na may pangako. Ba? At ina. Pero sa bagong tipan na nakasulat, igalang ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. So sa Biblia, merong magulang sa Panginoon. Kaya nga tignan mo, si Kristo, ang tawag niya ron sa mga kasama niya, magkakapatid. Iisa ba ng nanay yung mga yon physically? Hindi, galing sa iba-ibang pamilya yun eh. 12 apostol nga lang niya, hindi magkakapatid lahat yun eh. Diba? Ano yung mga anak ni Jose at ni Maria, lahat yun, maniningil ng buwis, mangingisda, bla bla, iba-iba yung mga profession nila. Hindi ganun. Ayun, langgam. Alam mo, family doesn't always come from blood alone. Family doesn't always come from blood alone. Sa akin, ang pamilya, it involves loyalty and commitment. Loyalty and commitment. Lalong-lalo na pag-ibig. Sa pag-ibig, ginagawa mo yung mga bagay-bagay. At maraming mga tao rito, tingnan mo, papakita ko lang sa'yo. Pakita ko lang sa'yo, just so you understand. Pilipinas, ako naman na magtatanong sa inyo. Ilan sa inyo, yung pakiramdam ninyo, ako, kapamilya ninyo? Type yes. Yes. Type no kung palagay ninyo hindi. And there's nothing wrong with both answers. There's nothing wrong with both answers. Yes. Sa TikTok marami pong nag-yes. Kita mo, they consider me as family. Pero magkakadugo ba kami ng mga yan? Ang nangyari lang kasi, dun sa panahon na kailangan nila ako, nandun ako. Hindi mo alam kung gaano karami nire-replyan ko araw-araw. Sa TikTok, sa Facebook, dun sa 3 accounts ko sa Facebook. Tangina. Hindi mo alam, halos umaabot ng 1,000. Eh, 3 yung account sa Facebook eh, di ba? Yung The Chichester, yung The Chichester Official at saka yung Project 1M. 3 yun eh. Lahat yun. Nagme-message ang mga tao ron. At hindi ko kayang replyan lahat. Pero hindi mo naman alam kung gaano karami dun yung mga na-replyan ko katulad yung nandito kanina. Yung nandito kanina, isa sa mga na-replyan ko yun eh. Ngayong araw. Sabi niya, sana magkita daw tayo. Sabi niya, sana magkita tayo bago ako mawala. Bago ako mamatay. Pero relax, wala siyang kondisyon. Biker lang siya, nagmomotor na, nagbibisikleta siya. Tapos bumiyahe siya mula Quezon City, papunta rito ng nakabisikleta. See? Kahit si Francis di ba? Bumiyahe mula Quezon sa Tondo, papunta rito nakabisikleta. Tapos nung nagtanong ako, brother, bakit ang tagal mo? Al reply niya sa akin, sorry sir, matarik po kasi. Kasi paakyat ng bundok ito eh. Pero isipin mo yung effort ng tao. Si Francis, na hindi masyadong nakakapagsalita. Yung isa sa mga empleyado ko dito. Hindi nakakapagsalita si Francis ng maayos eh. Hirap siya. May speech defect siya. Pati pagkilos, nahihirapan din siya. Pero kita mo yung commitment ng tao. Eh ako, turing ko doon, pamilya eh. Turing ko sa kanya, pamilya. Kanain ng kahit na sino sa akin si Francis, putang ina, basagin ko talaga ang mukha mo. Kahit di nakakapagsalita yun, mahal ko yung tao na yun. At lahat ng mga empleyado ko. Hindi automatic na dahil magkadugo, magkapamilya. Pero hindi rin automatic na dahil hindi kayo magkadugo, hindi na kayo magkapamilya. Sa akin, simple ang konsepto. Andiyan ka para sa akin, maaasahan mo ko pag kailangan mo ko. Kahit paglilibing pa ng bangkay ng tao. Diretso. And you will eventually need one of my people one of those days. Isang araw, kakailanganin mo ng mga katulad ko. Isang araw, kakailanganin mo ng, Brad, may problema eh.
Hindi ka pwedeng magtanong. Samahan mo na ako, kailangan ko ng tulong mo ngayon na. Kailangan mo ng ganong mga klase ng mga kaibigan. Na hindi mo alam kung bakit, hindi mo alam kung para saan, pero alam mong ganong klaseng problema ilalapit sa'yo. Pamilya ka kapag kakaya mo yun. Yun sa akin, diretso. Kaya sabi mo, masama pala yan, Chester. Masama talaga. Diba? Pero masama rin naman ang gawain ng maraming mga tao eh. Diba? Minsan, kailangan mo lang talagang ipagtanggol yung sarili mo. Minsan, ganun. Kailangan mo lang talagang ipagtanggol yung sarili mo. At sigurado ako, ito sigurado ko. Pag ako ang kinanti ng mga tao, there will be an outcry. If I die, nang merong tao na dumisgrasya sa akin, sigurado ako sa inyo. Hahatulan ng buong bayan, ng buong Pilipinas, yung tumarantado sa akin. Pero, more than that, madaming buhay ang magbabago. Kasi pagkatapos hatulan ng mga tao yung tumarantado sa akin, yung mga videos, lahat ito, kakalat ito sa buong Pilipinas. And possibly, sa buong mundo. Ganon ang nagagawa ng mga taong itinuturing kang kapamilya. Magandang umaga sa iyo, Pilipinas. Itinuturing kitang kapamilya. Mahal na mahal kita.